Kumusta sa'yo? Nandito na naman tayo para himayin ang isang mahalagang usapin. Maraming simbahan at ministeryo ang tahimik na nagtatanong, paano na kung biglang matigil yung tulong pinansyal na galing sa labas? Madalas, iniiwasan ang tanong na to pero ngayon, kailangan nating harapin. Tama ka dyan. Ang pag-uusapan natin ay yung paglalakbay tungo sa tinatawag na financial independence. Yung paglaya mula sa palaging pag-asa sa tulong ng iba at pagyakap sa lokal na pangangasiwa. Yung local stewardship, kumbaga. Galing ang mga ideya natin sa isang source material na puno ng mga pananaw mula sa Biblia, mga practical na modelo at saka mga totoong kwento. Kwento ng mga nakatahak na sa landas na to. At ang misyon natin dito sa ating paghimay-himay, simple lang. Gusto nating maintindihan mo kung ba't napakahalaga ng pagbabagong ito. Ano yung mga prinsipyong nasa likod nito at higit sa lahat, paano ba ito posibleng mangyari sa mga komunidad na tulad ng sa iyo? Sige, simulan na nating himayin ito. Ano ba talaga yung mga hamon at mga opportunities kapag nakasandal tayo sa tulong ng iba? Alam mo, may binabanggit ang ating source na parang silent tension. Isang tahimik na tensyon. Ito yung mga ministeryong lumago nga dahil sa suporta ng mga partner galing sa ibang bansa. Pero kasama nito may kaba. Paano kung mawala yung tulong? At lumalabas na hindi lang pala ito issue ng pera, no? Nagiging issue rin ito ng pamumuno, ng leadership. Kasi kung sino may hawak ng pitaka, Siya rin madalas may hawak ng manibela. Pati yung vision, yung direksyon, nakokontrol din. At yung dating tulong, pwedeng maging parang quiet paralysis. Isang tahimik na pagkaparalisa. Imbes na maging tunay na partnership, nagiging hadlang pa ito para umusbong yung sariling pagkukusa, yung pakiramdam na atin to, yung ownership. Sa pabago-bagong mundo natin ngayon, may mga krisis ding hinaharap yung mga donors, nag-iiba ang kanilang priorities. Hindi na tanong kung darating ang pagbabago Ang tanong, gaano tayo kahanda pagdating nito? Hindi na ito optional. Ito na yung magsasabi kung magpapatuloy ba ang ministeryo o mapag-iiwanan. Oo nga, may halimbawa sa source natin, di ba? Yung isang simbahan sa isang liblib na lugar. Dati, lahat daw inaasa nila sa foreign missions. Pangpagawa ng bubong, pondo para sa mga programa, lahat na. Nung humina na yung dating natulong, syempre, nagalala sila ng husto. Natural lang yon. Pero imbes na maupo lang at maghintay ng wala, binalikan nila yung isang napakatandang konsepto, ang stewardship as worship. Yung pangangasiwa bilang pagsamba. Nag-ambagan ang mga miyembro kung anong meron sila. Yung iba, oras. Yung iba, talento sa pag-aayos. Yung iba kahit kakarampot lang na halaga, basta kung anong kaya. At bigla, sumiklab yung pakiramdam ng pagmamay-ari, yung ownership. Sabi nga sa ating pinagkukunan, itong pagbabago hindi lang strategy sa pera. Pagbabago ito sa pananaw, sa mindset, mula sa pagiging tanggap-tanggap lang ng tulong. Nagiging aktibong kabahagi na tayo sa misyon ng Diyos. Tama. At napaka-biblical ng prinsipyong yan. Ang pangangasiwa ay pagsamba. Naalala mo ba yung 2 lapta ng babaeng balo? Yung kakarampot niyang binigay? O yung 5 tinapay at 2 isda nung bata? Sinasabi sa source natin na ang tunay na kasaganaan hindi nagsisimula sa dami ng yaman. Nagsisimula ito sa pagsunod at pananampalataya. Pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos ng resources, hindi para sukatin ang ating kayamanan, kundi para linangin ang ating katapatan. Ang malaking tanong na lang, siyempre, paano ito maisasabuhay sa mga konteksto na talagang mahirap ang buhay? Yung hindi tiyak ang kinabukasan. At dyan na nga pumapasok yung mga tensyon na sinasabi. Parehong sa theological at sa practical na aspeto. Sa teolohiya muna, kung totoo ngang ang lahat ng bagay ay pag-aari ng Diyos, gaya ng sabi sa awit 24, di ba? Bakit parang ang dating ng labis na pagdepende sa labas ay parang kawalan ng tiwala sa kakayahan ng Diyos na maglaan para sa kanyang mga tao sa lokal na antas? At paano naaapektuhan nito yung dignidad nila? Yung imago Dei nila?
at yung kanilang tungkulin o gukasyon. Kasi ang stewardship sa Biblia, hindi pagiging passive eh. Ito ay aktibong pagtugon, pagpapalago, tulad nung sa talinghaga ng mga talento sa Mateo 25. Oo. Tapos sa practical na banda naman, kapag laging may umaagos na suporta galing sa labas, madalas nasasapawan nito yung lokal na pagkukusa. Nawawala, nagiging marupok din ang mga programa. Kasi kapag nawala yung funding galing sa labas, ano kasunod? Biglang hinto rin sila. Minsan pa nga, pati yung patotoo o witness ng simbahan sa community, apektado. Baka isipin ng mga tao sa paligid, yung ibanghelyo nila, pag-ahari yata ng mga dayuhan kasi silang nagpopondo. Parang ganon. Ang solusyon na inilalatag ng ating source dito ay yung malinaw na paglipat mula sa konsepto ng suporta, yung tuloy-tuloy na pagbibigay galing sa labas, patungo sa konsepto ng stewardship, yung lokal na pagmamay-ari, mapanagutang pamamahala at pag-iisip para sa pangmatagalang paglago. Sustainability. Ang maganda nito, hindi tayo nangangapa sa dilim, May mga matibay tayong sandigan mula mismo sa Biblia. Binibigyang diin sa ating source ang ilang halimbawa. Una, yung talinghaga ng mga talento ulit, Mateo 25. Malinaw doon na ang stewardship ay tungkol sa active katapatan, pagpapalago, hindi pagtatago lang. Pangalawa, yung halimbawa ni Apostol Paul, yung paggawa niya ng tolda, Gawain 18. Pinapakita nito yung dignity ng pagtatrabaho para suportahan ang sarili, kahit kasabay ng ministeryo. Hindi ito hadlang. Meron ding mga prinsipyo mula sa lumang tipan na binabalikan ng source. Importante rin to. Yung mga batas tungkol sa Jubilee, tapos yung pagtitira ng ani para sa mga mahihirap. Yung gleaning laws, Levitico 25, Deuteronomio 24. Hindi lang ito basta charity o kawanggawa. Ito yung mga istruktura para sa katarungang pang-ekonomiya. Para yung mga duha, may kakayahang makilahok. Hindi lang basta tumanggap. At saka yung sinasabi sa 2 Corinto 8-9 tungkol sa pagbibigay. Dapat daw ito ay reciprocal, may balikan, contextual, naaayon sa kalagayan, at sacrificial, may pagsasakripisyo, kahit pagaling sa kahirapan. Hindi one-way street lang. Training ground. At syempre, yung mga paalala sa kawikaan tungkol sa kasipagan, pag-iimpok, yung langgam, Kawikaan 6.6-8, classic yun. Binabanggit din ang Isaiah 58 at Micah 6.8 na ang tunay na pagsamba at katarungan nangangailangan ng pagbabago sa sistema. Structural solutions, hindi lang pamimigay ng tulong. Dito talaga nagiging mas malalim ang usapan. Paano natin maisasalin itong mga prinsipyong ito sa mga konkretong hakbang? Practical application na. May 3 mahalagang pagbabago sa pananaw o tinatawag ng source na theological pivots na kailangan nating magets. Una, kailangan ma-internalize natin na ang Diyos ang tunay na may-ari ng lahat. Tayo, katiwala lang, stewards. Kaya ang pag-abot sa financial independence, hindi ito pagtanggi sa tulong ng Diyos o ng iba, kundi isang pagpapakita ng tapat na pangangasiwa sa kung anong nasa atin na. Pangalawa, yung konsepto ng bukasyon. Yung ating trabaho at gawain, may dignidad yan. Ang pagtatrabaho ay paraan din ang pagsamba, hindi hiwalay. Kaya kapag ang isang ministeryo ay nagkakaroon ng mga proyektong produktibo, halimbawa, kooperatiba sa pagsasaka, vocational training, pinagtitibay nito ang dignidad ng tao. At pangatlo, ang diwa dapat ay mutuality, pagtutulungan, hindi hierarchy o patayuan. Ang partnership dapat may pagbabahagi ng yaman, kaalaman at kapangyarihan. Hindi yung isa laging mataas na tagapagbigay, tapos yung isa laging nasa baba na tagatanggap lang. Dapat pantay. Okay. At mula sa mga pundasyong teolohital na yan, sabi mo nga, umaagos naman yung mga practical na prinsipyo. Ano-ano yung mga yon? Una, yung prinsipyo ng subsidiarity. Medyo malalim pakinggan pero parang kapitbahay principle lang to. Yung mga desisyon at pagmamayari dapat nasa pinakamalapit na antas sa mga taong direktang apektado. Hindi laging galing sa taas o sa labas ang direksyon. Lokal dapat. Pangalawa, dignity first design. Sa simula pa lang ng pagpaplano, ang tanong dapat, paano ito magpapatibay ng lokal na dignidad at kakayahan? Hindi lang paano tayo makakatulong, iba yung focus.
Pangatlo, diversified income. Mahalaga to. Magkaroon ng iba't ibang pagkukunan ng kita, parang portfolio. Hindi lang umaasa sa iisang balon. Ang pag-uulat sa pananalapi, may maayos na lokal na pamamahala o governance, walang taguan. Panglima, exit with intent. Kung may donor man, dapat mula pa lang sa simula may malinaw ng plano. Paano lilipat ang kontrol at responsibilidad sa lokal na grupo? Hindi dapat biglaan o walang usapan. May transition plan. At pang-anim, contextual theology. Ang mga estratehiya dapat laging angkop sa lokal na kultura, batas at pangkalahat ng kalagayan. Hindi pwedeng copy-paste lang galing sa ibang bansa o ibang lugar. Okay, malinaw yung mga prinsipyo. Kung yan ang mga gabay, paano naman ito nagiging konkretong gawain? May mga iba't ibang landas o pathways daw na iminumungkahe, ano? O naglatag ang source ng 7 posibleng daan. Ulitin ko, hindi ito checklist na kailangang gawin lahat. Mga option ito na pwedeng pagpilian o pagsamahin depende sa sitwasyon nyo. Una, yung pinaka-basic, local congregational giving. Ito yung regular na pagbibigay ng mga miyembro, mga ikapo, mga handog. Sinasalamin nito yung mutual responsibility na nasa Galatians 6.6. Siyempre, kailangan dito ng tuloy-tuloy na pagtuturo tungkol sa stewardship at sa pag-build ng commitment. Hindi automatic yan. Pangalawa, fee for service. Halimbawa nito, mga paaralan o clinic na pinapatakbo ng simbahan na naniningil ng bayad. Pero madalas, may sliding scale para abot kaya pa rin ng karamihan. Nakakatulong itong masuportahan ng serbisyo habang nananatiling accessible ito sa community. Mukhang practical nga yan, lalo na kung may existing services na. Ano pa yung iba? Pangatlo, ang social enterprise. Ito yung medyo exciting. Mga negosyong itinayo na ang pangunahing layunin ay punduhan ang misyon. Halimbawa, isang panaderya na ang kita ay para sa youth ministry o isang farm na sumusuporta sa mga pastor. Maraming possibilities dito. Hindi lang ito nagbibigay ng pondo, lumilikha pa ito ng trabaho at pinapakita ang halaga ng bukasyon. Siyempre, kailangan ito ng maayos na business plan at saka governance. Hindi basta-basta. Pang-apat, microfinance or savings groups. Ito yung pagbubuo ng lokal na kapital. Mga grupo na sama-samang nag-iipon tapos nagpapahiram sa isa't isa para sa maliliit na negosyo. Nagtuturo ito ng disiplina sa pera. Interesting yung social enterprise at microfinance. Parang community-based talaga. May kasunod pa ba dyan? Meron pa. Panglima, endowments and local reserves. Ito yung pagtatabi ng pondo para sa pangmatagalang pangangailangan o kaya para sa mga di inaasahang gastusin. Parang savings account ng ministeryo. Kailangan nito ng panimulang pondo o seed funds at malinaw na patakaran sa pag-i-invest. Medyo long-term view ito. Pang-anim, blended finance o transition grants. Ito yung tulong pinansyal na may kasamang malinaw na plano at takdang panahon para matulungan ang ministeryo na makatayo sa sarili nitong paa, hindi para manatiling dependent forever. Halimbawa, mga matching grants na bumababa ang porsyento kada taon habang tumataas ang local share. At pampito, tent-making at bivocational leadership. Pagsunod sa modelo ni Apostol Paul, yung mga leader ng ministeryo may iba pang trabaho o pinagkakakitaan. Kailangan dito ng suporta at marahil training din para sa mga kasanayan sa labas ng simbahan. Marketplace skills kumbaga. Ang dami pa talagang options, ano? Malinaw na walang isang magic formula. Kadalasan pala, kombinasyon ng mga landas na ito ang kailangan. At nakadepende talaga sa konteksto mo at ng iyong komunidad. Ang danda ring isipin na hindi lang pala ito tungkol sa paghahanap ng pera, kundi paghubog din ng mga tao at ng buong komunidad. At para maging mas konkreto pa, nagbigay din ng source natin ng isang halimbawang roadmap. Isang gabay para sa 3 buwan o 3 taon. Sabihin natin may isang ministeryo. Ang taunang budget nila ay $60,000 o katumbas sa pera ninyo. Pero sa ngayon, 10% lang $6,000 ang galing sa lokal. Maliit pa. Ang target nila, umabot sa 70% local revenue, mga $42,000 sa loob ng 3 taon. Paano raw ito pwedeng gawin? Step by step. Okay, ang unang 6 na buwan ay nakalaan daw sa assessment and theology. Critical to.
Dito alamin kung ano na ang mga assets o yaman na meron sila, hindi lang pera, pati talento, lupa, connections, etc. O auditin ang kasalukuyang giving patterns, magre-research tungkol sa lokal na merkado kung mag-iisip ng enterprise. Kasabay nito, dapat may matinding pagtuturo tungkol sa teolohiya ng stewardship. Pagbabago ng mindset muna. Malinaw, assessment and theology muna. Tapos sa susunod na 6 na buwan, month 6 to 12. Ano na? Dito na papasok ang quick wins and pilot enterprise. Susubukan na nila ang isang posibleng pagkukunan ng kita. Yung madaling masimulan, tulad ng halimbawang bakery cooperative. Ang maliit na goal, bago matapos ang unang taon, kaya na nitong i-cover ang kahit, sabihin na nating 5% ng buwanang gastusin. Malaking bagay na yon. Kasabay nito, palalakasin ang local giving campaign. Okay, may nasimulan na, may quick win. Anong kasunod sa pangalawang taon, months 12 to 24? Ito na ang scale and systems, pagpapalaki at pag-ayos. Palalakasin ang financial systems, bookkeeping, reporting. Bubuuin o palalakasin ang local board na mangangasiwa, mag-offer ng vocational training kung kailangan para sa enterprise at papalaguin yung nasimulang negosyo. Dito, ang target ay umabot na sa halimbawa 40% ang local revenue contribution. Medyo malaki na ang jump. At sa huling taon, months 24 to 36, patapos na. Consolidate and endow. Dito na gagawa ng formal na reserve policy. Patakaran sa pag-iipon. Sisimulan ng bawasan ng pag-asa sa external grants by agreement at i-finalize na ang mga transition plan kasama ang mga dating donors. Ang dulo ng ikatlong taon, ang goal ay maabot na yung target na 70% local revenue. Ang punto nito, nagbibigay ito ng isang framework, isang posibleng itsura ng mga hakbang, para hindi lang ito manatiling pangarap o usap-usapan. At wag nating isipin na sobrang komplikado ng math. Balikan natin yung halimbawang bakery kanina. Kung makabenta sila ng 300 piraso ng tinapay kada buwan at ang net income nila pagkatapos ng gastos sa sangkap at sahod ay $5 bawat piraso, abay $1,500 kada buwan yan, or $18,000 sa isang taon. Malaki na. Sa $60,000 na budget, 30% na agad yun. Mula sa iisang enterprise pa lang. Imagine kung may iba pa. At ang kahanga-hanga dito ay, hindi lang ito teorya. Nakikita natin itong nangyayari sa iba't ibang lugar. Based sa mga kwentong nakapaloob sa ating source, totoong nangyayari. Oo nga, may mga binigay na halimbawa nakaka-inspire. Halimbawa, ang African Inland Mission o AIM. Sa ilang lugar sa Africa, nagkaroon sila ng malaking pagbabago ng focus. Mula sa pamimigay lang ng relief, lumipat sila sa empowerment, pagbigay kapangyarihan. Nag-invest sila sa sustainable agriculture at saka microfinance. Ang kita mula dito, ginamit nila para punduhan ang church planting at suporta sa mga lokal na pastor. Ang pagmamay-ari ang pumalit sa pagdepende. Ang trabaho ay naging pagsamba. Napakaganda. May halimbawa rin sa Pilipinas, di ba? Sa Visayas daw. Meron. Isang simbahan daw sa Visayas. Dati, umaasa sila ng husto sa isang partner church sa US. As in, malaki ang dependency. Pero nagdesisyon silang mag-focus sa pagtuturo ng stewardship at dahan-dahang itinigil ang paghingi ng pondo mula sa labas para sa kanilang mga regular na gastusin. May tapang na ginawa. Mas pinagtuunan nila ng pansin ang paghikayat sa lokal na pagdibigay. Ang resulta, sa loob ng 5 taon, hindi lang nila naging 100% locally funded ang kanilang mga ministeryo, nakapaglunsad pa sila ng sarili nilang microloan fund para sa mga miyembro at nagsimula na ring magpadala ng sarili nilang mga misyonero sa ibang lugar. Mula sa pagiging tinutulungan, sila na ang tumutulong. Ang laki ng transformation. Wow, talagang nakaka-inspire yan. Grabe. At marami pang halimbawa ng social enterprises sa East Africa tulad sa Kenya at Uganda. Mga clinic na may sliding scale fees para lahat kayang magpagamot. Mga guest house na ang kita ay pinopondo sa mga training centers. Mga panaderya na sumusuporta sa mga programa para sa kabataan. Dito talaga nagtatagpo ang ministeryo at ang pagtugon sa tunay na pangangailangan ng komunidad gamit ang tinatawag ng source na kingdom creativity. Pagkamalikhain na nakaugat sa kaharian ng Diyos.
Siyempre, sa lahat ng ito, napaka-critical ng maayos na governance, accountability at risk management. Hindi pwedeng basta-basta lang. Kailangan ng disiplina at sistema. Kailangan ng isang lokal na board o komite na may tunay na kapangyarihan sa pag-budget at paggawa ng estratehiya. Hindi lang rubber stamp sa gusto ng pastor o ng donor. Kailangan ng transparent na accounting. Malinaw kung saan napupunta ang pera. Dapat may report. Kailangan ng malinaw na mga patakaran sa pagbili ng mga gamit, procurement, at kung paano iiwasan ang conflict of interest. Mahalaga rin ang mga polisiya para sa pag-iipon o reserves. At, gaya ng nabanggit kanina, malinaw na kasunduan sa pag-transition o pagtatapos ng suporta mula sa mga donors. Nagbubukas ito ng mahalagang tanong. Paano ba masisiguro ang integridad sa buong prosesong ito? Paano may iwasan ng korupsyon o mismanagement? Yan ang laging challenge. Oo nga. At kumusta naman yung papel ng mga donors sa bagong paradigm na ito? Hindi na lang sila basta tagabigay ng tseke, nag-iiba na rin sila. Eksakto. Nagbabago rin ang kanilang papel. Mula sa pagiging taga-sustento ng dependency, ang bagong role nila ay maging catalyst, tagapagpasimula ng independence. Mas strategic. Ano ang mga pwede nilang gawin ayon sa ating source? Una, punduhan nila ang capacity building, mga training, pag-aayos ng mga sistema sa pamamahala. Hindi lang yung mga gastusin sa programa mismo, investment sa tao at sistema. Pangalawa, mag-offer sila ng mga transitional grants, yung may pababang porsyento ng suporta habang naaabot ng lokal na grupo ang mga napagkasunduang milestones, may clear exit strategy. Pangatlo, magbigay sila ng risk capital para sa mga sinisimulang social enterprise. Iba kasi ang nature nito kumpara sa pagpupundo lang ng sahod. May risk talaga sa negosyo. Ibig sabihin, kailangan din ng pagbabago sa mindset ng mga donor. Hindi lang yung tinutulungan ang kailangang magbago. Oo, malaking shift din sa kanila. Kailangan nilang lumipat patungo sa tunay na partnership, kung saan may mutual accountability, may pagpapakumbaba sa magkabilang panig. Hindi na sila yung boss. At panglima, suportahan nila ang mga local fundraising efforts. Imbes na sila lang lagi ang nagpapadala ng tseke, tulungan nila ang lokal na grupo na matutong mangalap ng sarili nilang pondo mula sa kanilang komunidad. Pwede silang mag-offer ng matching funds, for example. Okay. Pero syempre, sa pagtahak sa landas na ito, may mga posibleng bitag o pitfalls na kailangang iwasan. Ano-ano daw ang mga karaniwang pagkakamali? Binabanggit ng source ang ilan na dapat bantayan. Una, yung paternalism na nagkukunwaring tulong, pero sa totoo lang, kontrolado pa rin ng tagalabas ang desisyon. Alam mo yun, yung parang tutulungan kita pero ako pa rin ang masusunod. Nakakastunt ng growth yan. Ang lunas daw dito ay ang tunay na paglilipat ng kapangyarihan sa pagdedesisyon sa lokal na liderato. Empowerment talaga. Pangalawa, mission drift dahil sa enterprise. Ito yung panganib na baka mas maging focus na ang pagpapalago ng negosyo kaysa sa orihinal na misyon ng ministeryo, yung kumita na lang ang habol. Ang remedy dito ay ang laging pagiging malinaw. Ang enterprise ay para sa misyon at hindi ang misyon ang para sa enterprise. Dapat laging naka-align. Mukhang madaling mahulog sa mga bitak na yan kung hindi maingat, lalo na yung mission drift. Ano pa? Pangatlo, short-termism. Yung pag-iisip na panandalian lang ang solusyon o pagpaplano. Yung bahala na attitude. Kailangan daw ng multi-year plans na may malinaw na sukatan ng pag-unlad. May vision for the future. Pang-apat, pagmamaliit sa local giving. Yung akala na wala namang masyadong maibibigay ang mga lokal na tao, kaya mas mabuting umasa na lang sa labas. Maliit ang tingin sa kakayahan ng sarili. Ang remedy dito ay ang masinsinang pagtuturo ng teolohiya ng stewardship at ang pag-celebrate sa bawat ambag ng lokal na komunidad. Gaano man ito kaliit, yung widow's mite principle. At panglima, pag-ignore sa lokal na batas at merkado. Mahalaga na sumunod sa mga regulasyon ng gobyerno at unawain ang lokal na merkado bago maglunsad ng anumang enterprise. Kailangan ng pag-aaral at kuminsan legal na payo, due diligence. Napakaraming dapat tandaan, pero paulit-ulit nating naririnig sa ating paghimaymay at inuulit din ito ng ating source material. Hindi lang talaga ito tungkol sa pera. Hindi ito accounting exercise lang. Ang pinakaugat nito ay nasa spiritual formation.
paghubog sa espiritualidad. Ang stewardship ay discipleship. Magkaugnay talaga sila. Binabago nito ang ating pagkakakilanlan, ang ating identity. Mula sa pagiging proyekto na pinopondohan, nagiging tunay tayong pamilya ng Diyos na may malasakit at pagmamayari sa gawain. Tama. At napapalawak nito ang ating pag-unawa sa bukasyon. Yung ating pang-araw-araw na trabaho sa bukid, sa opisina, sa pagawaan, sa bahay, nagiging bahagi ng misyon ng Diyos. Hindi na ito hiwalay sa ating buhay espiritual. Integrated life. At pinapalakas nito ang ating patotoo, ang ating witness sa komunidad. Kapag nakikita nila na ang Ebanghelyo ay may kapangyarihang magpatatag at magpalago ng isang komunidad mula sa loob gamit ang sariling resources, mas nagiging kapaniniwala ito, authentic. Kaya pala mahalaga yung mga tinatawag na formation practices, yung mga gawaing panghubog, hindi lang strategy. Oo, kasama dito yung regular na pagtuturo ng stewardship theology. Mula sa pulpito, sa mga maliliit na grupo, sa Bible study, dapat laging pinag-uusapan. Yung pagkakaroon ng mga vocational small groups, dito pinag-uusapan kung paano isabuhay ang pananampalataya sa kani-kanilang trabaho. Yung work as worship na konsepto. Yung mga financial discipleship classes na may kasamang practical na pag-budget, pag-iimpok, pagbigay. Financial literacy na may spiritual foundation. At pati yung mga simpleng ritual ng pagdiriwang. Kapag may mga maliliit na tagumpay o milestones na naaabot sa paglalakbay tungo sa sustainability, kailangang i-celebrate ang progress. Ang hinuhubog kasi dito ay ang puso, hindi lang ang bulsa o ang budget. Heart transformation. So, pagkatapos nating nahimay ang lahat ng ito, ano nga ba ang itsura ng tagumpay sa larangang ito? Paano natin malalaman kung nagtatagumpay na tayo? Sa espiritual na aspeto, makikita natin ang mga kongregasyon kung saan ramdam na ramdam ng bawat isa ang pagmamayari. Yung ownership sa misyon, ang pagsamba hindi na lang tuwing linggo, konektado na sa pang-araw-araw na vokasyon. Ang pagbibigay o generosity, nagiging reciprocal, may pagtutulungan, may pagbabalikan. At ang ministeryo, nakikita bilang tagapagpatibay ng dignidad na bigay ng Diyos sa bawat tao. Empowered ang mga tao. At sa practical na aspeto naman, mayroon ng maraming pagkukunan ng lokal na kita. Hindi lang umaasa sa isa o sa labas. Diversified na. May matatag na sistema ng pamamahala. May transparency at accountability. Maayos ang finances. May sapat na reserbang pondo para sa mga hindi inaasahan. May financial health. Ang mga lokal na leader at manggagawa, sinusuportahan na ng lokal na pondo. Hindi na kailangang umasa sa padala. At ang mga programa, tuloy-tuloy at lumalago kahit wala nang dumarating na tseke mula sa ibang bansa. Sustainable na talaga. Nag-iiba na ang tanong na ating binibitawan, Mula sa, sino kaya ang magpopundo sa amin, ito ay nagiging, paano namin mapapangasiwaan ng may katapatan at katalinuhan ang lahat ng ipinagkatiwala na ng Diyos sa aming mga kamay? Mas proactive, mas empowered na tanong. Napakagandang pagbabago sa pananaw niyan. Mula sa scarcity papuntang abundance mindset, pero rooted sa stewardship. At ito ang iiwan naming tanong para sa iyo na hango rin sa diwa ng ating pinagkunan. Kung ang pagtatapos ng external support ay hindi pala isang banta na dapat katakutan, kundi marahil ay isang bukas na pintuan patungo sa mas malalim at tunay na stewardship na pinapatubayan ng Espiritu. Ano kaya ang pinakaunang hakbang, gaano man kaliit, na maaari mong gawin o ng iyong komunidad simula bukas para simulang tahakin ang landas na ito? Maraming salamat sa iyong pagsama sa malalim na pagtalakay na ito. Naway, may napulot kang makabuluhan para sa iyong sarili at sa iyong komunidad. Hanggang sa susunod.